Nakakapagod din tong impeachment na ito. Parang sholet-sholet na lang eh. Wala nang interest sa mga tao. Baga eh, parang napagod na mga tao. Dito sa mga, sabi may pasabog, puwitis naman pala. Oh, Wala Watusi. naman sabog. Diba? Watusi pala. Kaya, ano na ba yung latest dyan? Ako, mother, alam mo, sa totoo lang, nung una, nanonood ako, pero parang as days goes by, every single day, kitang-kita natin na talagang yung optics nila is siraan lang talaga si VP Sara. Like, to malign, to character assassinate. At saka, naano ko nabwisit ako dun, sorry guys, nabwisit talaga ako yung melodrama ng haba-haba ng mga litanya na sabi ko, ano ba to? Ayoko Si Kong Jervil Luistro, talagang yung attire niya ngayon, talagang sinaw-sinaw na ba? Oo Parang pang Reyna, yung mga sinaw-sinaw na sinusuot mo sa mga imahen ba? Kaya, mga santo? oo, talaga Oo nga namang ano na talaga, yung fashion show, di ba? Oo. Kasi, ang problema sa kanila, dahil nga political itong motibo, lagi na lang silang may conclusion of law. Yan. Kaya sinaway siya at si Kong de Lima, sinaway ni Senator Escudero na reminder, walang conclusion of law, di ba? Pagalingan na lang tayo kayo ng ebidensya dyan. At ang latest nila, Cathy, na testigo ay ang COA Resident Auditor na si Attorney Wamil na sabi ni Amy, Senator Amy, inaaway mo ako eh. Hindi, mother, totoo. Kasi nakita ko kahapon, disrespectful. Disrespectful. Kasi like, habang nagsasalita pa si Senator Amy, nakalimutan ata niya na hurado yun at isang senadora. Hindi pa natatapos, nagbabat in siya. Hindi ko gusto bastos. Hindi ko alam kung saan nanggagaling yung confidence niya. Tapos nakikita ko rin yung, alam mo, when you read it, when you watch it, kitang-kita mo na praktisado. Praktisado. Attorney Wamil, huwag kang ganyan kasi, ewan ko kung saan ka eskwela nag-graduate, pero lahat ng huwes ay ginagalang, lalo na pag senador sila. At saka, di ba sa civil service law, merong you must always act with courtesy and give everyone her due. Kaya sa Code of Ethics pa lang, Attorney Wamil, ay ano ka na, may minus ka na. At malay mo, baka pagka-interesan ka ng ibang nanonood sa'yo at mapansin ka na ikaw pala ay walang galang. Alam mo, okay na yung wala kang bigote, pero wala kang galang. Naku, not good, not good. Bad dyan ha, auditor ha, huwag kayong ganyan. Dati akong commissioner ng COA, hindi tayo dapat ganyan. Huy, hindi tayo dapat ganyan. Huy, wag mo sagutin si Senator Amy, huy. Huy, huwag tayong ganyan. Di tayo ganyan mga taga-COA, ha? Magagalang tayo, ha? Napaka-professional po ang mga COA auditor. Ngayon lang ako nakakita ng auditor na ito na gustong banggain ng senator dyan. Ano bang, saan ba kumukuha ng tapang ito? Ito sinabi niya, ha? Sinabi niya, Cathy, na ang tinanong siya, ito bang disallowance, meaning itong mga gastos na kulang sa resibo, no? So, kulang sa OR, ito bang disallowance na ito, ay may presumption ba ito ng guilt o ano, to that effect? Sabi niya may presumption daw. Ewan ko sa'yo kung ilang taong ka na dyan sa COA, kung ilang beses mo binasa yung joint circular ng DBM at COA, Attorney Ramil, Auditor Ramil, pero walang presumption of guilt that a crime was committed. Kasi, nandyan na yan sa Madera versus Commission on Audit in 2020 na sinabi ng Supreme Court. This allowance is only a civil liability, pinapasoli lang, Cathy, ng gobyerno. Correct. Walang crime dito. Hindi sinasabi na it is evidence or presumption of guilt. Grabe ka naman, Attorney Aguila. Pangalan ulit yun?
Wamil! Actually, Sobra ka naman. Magbasa-basa ka naman ng kung sa Ilonggo pa. Magbasa ka naman ng putos ng ibos. Yung, oo. maliban sa mga sinasabi mo, hindi na tama yan. Hindi ka pa nga nagsasite ng Supreme Court decision na hindi ka eksperto. Ba't kami maniniwala sa'yo? At saka, Mother, it takes a lot of experience before you, makipag-debate ka. Nasagot nga siya ni Senator Amy na, di ba? Matagal na kami sa politika, alam namin yung SARO. Kasi na-explain niya pa kay No, na-explain pa niya kung ano SARO. So, akala niya, dahil auditor siya, expert na siya. Pero Mother, anong masasabi mo sa pagharap ni dating COA State? Yun nga, yan si Auditor Roderick Wamil. Oo. Nagkaroon ba ng impact yan? Wala. Wala, Kasi diba? sinabi niya, inamin niya rin. And in the end, Inamin niya rin na hindi po naman nangangahulugan na kung may disallowance galing sa COA, hindi po nangangahulugan na binulsa ng Vice President Sara ang perang yan na disallowed. Siya rin naman nagsabi. To be fair, tama siya dyan. Di ba? Pero walang presumption of guilt. Kasi hindi siguro nabasa nitong auditor nito ang Madera versus COA. At saka, meron pa National Transmission Corporation versus COA na civil lang po ang liability. Ngayon, ito ang problema ng Lakati. Kasi sinipresent nila itong auditor to show the disallowances ng VP or OVP para i-prove na meron siyang graft and corruption. Kasi graft and corruption ang ground sa impeachment. Yes. Di ba? Yun yung pinipilit nila. Hindi naman ground sa impeachment disallowance. Exactly. Ngayon, go. siya na mismo ang sumagot na hindi naman ho yan nangangahulugan na binulsa yan ni Vice President Sara. Ibig sabihin, siya mismo umaamin na kung may disallowance man si VP Sara, hindi po naman nangangahulugan na siya ay may graft and corruption. Dahil separate naman po yun ng mga kaso, yung graft and corruption. Yan. Yan ang problema ngayon ng prosecution. Paano nila mapoprove ang graft and corruption kung ang mismong disallowance, mismong testigo nila ang nagsabi na hindi nangangahulugan na kung disallowed yung amount na yan, ay binulsa yan ni VP Sara. Nangangahulugan lamang ayon sa mga papeles na kulang ang resibo o kaya hindi acceptable ang mga resibo dahil hindi siya official receipt. Yan. Mother, may tanong din ako. Acknowledgement receipt lang yung 845 Na iniisa-isa ni Lorna Capuna na ayaw niya na Ayaw niya na ituloy kasi nakakapagod. Pero may tanong ako sa'yo, Mother. Ano ang ibig sabihin ng pahayag ni Wamil na silent and joint circular if legal or illegal ang paggamit ng aliases sa liquidation? Ibig sabihin, what is not prohibited is allowed. Di ba? That is the principle of law. At pag tinanong siya, bakit sinabi ba sa joint circular na yan na prohibited yung mga alias na yan? Ay, hindi naman po. Ayan. At nag-abogado rin siya, kakagraduate lang yan ng 2023. Aba, congratulations! Yes. 3 years ka pa pala or 2.5 na lawyer, auditor. Congratulations, attorney. Kaya, what is not prohibited is allowed. Ngayon, kaya niya sinasabi yon kasi tanggap naman niya, sinabi niya rin na dahil sa ang informant, nang tinanong siya ni Attorney Poa, di ba? Ang mga informant dyan, syempre po ayaw naman nilang malaman kung sino sila. Hindi po ba? Di ba kayo patayin sila ng mga Oo, di ba? So, pwede naman na mag-alias, sabi niya. Pero sinabi niya na hindi niya alam kung allowed, pero hindi naman prohibited. So, ibig sabihin, if it's not prohibited, then it is allowed. So, in Tagalog, kung hindi siya bawal or pinagbabawal, ay pwede siya. Ay, pwede siya. Legal Diba? siya. Legal. Hindi siya illegal. Yun. Kaya, to be fair, magaling din siyang umiwas, Alam mo ito si Wamil. Siguro kaya wala na siya ngayon na ayaw na niya no? Iba na nag-testify. Oo nga yung babae after na. Kaya nga, ibig bang sabihin, if it's the law is silent, if there is no law,
There is no law, there is no crime? Oh, Basic syempre, law doctrine if di there po is ba? no law making it a crime, then it is not a crime. Diba? Yung disallowance is not a crime. Ayun ay sinasabi niya rin yun. And Madera versus COA already said that. Yeah. That it's a civil liability. Pinapasolid po ng gobyerno ang mga hindi allowed Oo. na ginastos ninyo dahil kulang kayo sa resibo. Ina-appeal po yun sa Reimburse. Commission and Bank doon sa 3 commissioners sa central office. Pagkatapos, pag natalo pa dyan si BP Sara, akyat pa sa Supreme Court. So, ibig sabihin, wala akong konklusyon. Wala na pa. Yan ay talagang final na disallowed. At lalo na pong walang konklusyon na may krimen na graft and corruption. Yan. So, yan ang problema ng prosecution ko. Ano ba talaga ang na-prove ninyo? Kaya nga, tapos, di ba, Mother, talagang kitang-kita mo, talagang hindi ko alam, mga ano pala to, mga mangingisda, ano. Di ba? Parang they keep on forcing something na, di ba, when they filed the impeachment, nandun pa lang sa Congress, sabi nila, kompleto na, di ba? Ano na siya. Pero pagdating dyan sa Senado, nung ginaganap na impeachment trial, nag-fishing expedition na. O ayun, ngayon, ang problema, yung mga acknowledgement receipt na dinisallow.